Record high nga po ang bilang ng mga international students na naghain ng asylum ngayong 2024. At posibleng tumaas pa ito dahil sa nagbabagong immigration policies ng bansa. Pero tama ba itong gawing ruta ng ilan? Narito ang one-on-one interview ng Omni News sa regulated Canadian immigration consultant na si Debbie Piandong. Halos 14,000 international students ang nag-claim ng asylum ngayong 2024 mula sa bilang na halos 2,000 lang noong 2018. Ano yung nakikita mong mga dahilan? Bakit tumaas ng ganito? Siguro dahil nakikita ng ilang international students na ito yung paraan para magstay sila ng mas matagal kaysa sa status nila sa Canada. Dahil din sa mga andaming restrictions na in-announce ang IRCC, ito yung parang nakikita nilang paraan para makapanirahan sa Canada ng mas matagal. At saka baka ito din yung advice sa kanila ng mga iilang tao na akala nila ay pwede nilang pagkatiwalaan, pero it turns out baka hindi naman pala. Pwede nga ba na mag-claim ang mga international students ng asylum? Pwede talaga. Legally speaking, pwede naman sila mag-claim ng asylum kasi ang reason parang for you to be able to claim is, number one, if you are in Canada, you can claim asylum. Pwede ka pumunta ng border, sasabihin mo sa CBSA officer na meron ako, natatakot ako para sa buhay ko, merong baka hindi ako confident na pag-uwi ko ng home country ko ay safe ako. So pwede talaga. It is something na pwede mong gawin, pero hopefully sana i-reserve natin to sa mga tao talaga na genuinely nangangailangan ng tulong ng Canada. Na-mention mo na kanina yung mga maling payo ng mga immigration consultants, ng ilang immigration consultants na actually pinatitignan na baka malaki ang bahagi nila kung bakit tumaas yung bilang na ito. So, ito medyo false claims yung pinapahain talaga ng mga ilang immigration consultants. Your thoughts on this? Ano ba talaga? Naglipa na yung mga ganitong immigration consultants? Kung sa Pilipinos, I don't think so. Iilan lang naman ang mga Filipinos immigration consultants na pwedeng mag-support sa refugee claim ng isang Filipino. So, restricted ang practice na yon. So, for immigration consultants alone, kailangan meron kang IRB license in order to represent a client to the RPD tsaka RAD ng IRCC. Tapos, maybe for other nationalities, but I don't feel that it's true for a lot of our Filipinos or our kababayan. Almost 10,000 acceptance letters ayon sa isang top immigration official, maaring peke. Bakit din umabot sa ganito? May mga pulisiya ba ang Canada na talagang naging bukas sa pang-aabuso? Siguro balikin natin nung panahon ng COVID, talagang ang Canada naman talaga nag-stop yung economy, and then in order for them to be able to sustain the economy, I think they really had to easen the immigration policy, at isa na dito ang international student pathway. And maybe because of that, merong mga bad actors na ginawa yun na chance to be able to exploit the system. And I guess that's one of the reasons kaya merong naglipa ng mga fake letter of acceptance. Payo na lang siguro sa ating mga kababayang international students na hindi pa rin maabot yung puntos para maging permanent resident sa Canada, o kaya with the changing immigration policies of the country ay medyo baka mapasuna, maabutan ng pagkapaso ng kanilang permit. Ano yung pwede nilang gawin? Should they stay or should they leave? So for mga Filipinos po, mga kababayan natin,
balikan ko lang yung issue ng refugee claims. Hindi po siya, yun yung best chance nyo. Oo, possible siya kasi pwedeng yung initial deportation or yung initial status nyo pwede ma-extend. Pero it's not let's reserve it to those people na kailangan talaga ng tulong ng Canada, na kailangan talaga maprotektahan ng Canada. So for those na gustong magstay dito legally, bago mag-expire yung status nyo, maybe one year before mag-expire yung status nyo, you have to check with a licensed, regulated at genuine yung interest ay para sa inyo na mga authorized representative para ma-check nyo kung ano ba yung mga possible ways of extending your stay, kung pwede na siguro mag-apply for PR, ma-navigate nyo together, and also make sure na mag-research kayo. With all the changes, we know that it's easy to pay for someone, right? Pero of course, you have to understand what you are going to do, and you have to exercise caution in trusting and even checking your eligibility. Kasi at the end of the day, kahit nagbayad ka, it's your application. It should be yours, and you should know your rights and your responsibilities. Debbie Piandong, nakausap po natin sa Omni News. Maraming salamat, Debbie.